Hello and welcome ulit mga kaibigan sa You Shall Know the Truth. At mga kaibigan, meron pong nagtanong kasi sa atin, no? At ito po ay sa programang History and Prophecy Ministry, no? Ang kanyang pangalan po mga kaibigan ang nagtanong ay si Swin Shin, no? Si Swin Shin, no? Layula. At ito po yung kanyang katanungan mga kaibigan, no? Atin pong basahin. Ah, ito po, no? Sabi niya, may magtanong lang po ako tungkol kay Satanas. Wala ba siyang kakayahang pisikal sa katawan na kaya niyang humawak ng isang tao, bagay, o kahit sa tao or magpakita ng personal gamit ang pisikal na kaanyuan niya, no? Ito pa, follow-up question niya dahil po baka namali ako sa inisip ko na baka bandang huli ng labanan ay kayang magpakita si Satanas sa pisikal na kaanyuan sa harapan ng tao. So sabi niya, meron bang kakayahan si Satan, no? Na magpakita kagaya natin, no? O kaya niya bang humawak ng kahit anong bagay, no? At baka daw sabihin niya na sa bandang huli, magpapakita po si Satan, no? So, ito po mga kaibigan, no, let the Bible answer. Hindi ko alam kung babae o lalaki 'to, no? Parang hindi siguro tunay na ng pangalan nito, no? Itong si, ah, sino daw yung pangalan? Si Shin, Loyola, no? So, sagutin po natin, no, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At ito po mga kaibigan po, no, atin pong tignan dito sa Colossians, chapter 1 verse 16, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat na ng mga bagay. So si Kristo po ang sinabi dito nga sapagkat sa kanya, no? Sanglangitan at sa sanglupain na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita. So ibig sabihin po mga kaibigan, yung mga bagay na di nakikita, yan po ang mga fallen angels, kasama na po diyan si Lucifer at saka yung mga angels na naiwan doon sa langit. So sila po yung mga created beings na hindi po makikita. So ibig po sabihin mga kaibigan, si Lucifer po hindi po talaga natin makikita sa ngayon, no? Sa ngayon po, sa ating presente ngayon. Kasi po sila po ay isang mga sa spiritual realm, no? So tayo po ay nasa dito sa mundong ito, pero meron pong ibang mga created beings na hindi po natin makikita at yun pong tinatawag nating spiritual realms, no? So sila po yung nag-aaway between good and evil na sa ngayon po sa atin ay meron po tayong 2 guardian angels, no? At 1 yung evil fallen angels, no? So hindi pa natin sila nakikita, pero 'pag binuksan po yung ating mga mata mga kaibigan, makikita po natin sila kung ano talaga yung ginagawa nila ngayon. So sa ngayon hindi po natin sila makikita mga kaibigan. So hindi natin sila makikita mga kaibigan, so ano ang ginawa ni Lucifer? Of course na hindi naman siya gagawa ng kanyang sariling pamamaraan na siya mismo ang gagawa. Kasi po hindi po siya natin nakikita, hindi siya nakakahawak ng anumang bagay. So meron lang po siyang mga ahensyang ginagamit. At ito po mga kaibigan atin pong tignan, nung una-una niya pong ahensyang ginagamit ay ito po sa Revelation 13 verse 1 to 2. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay may mga pangalan ng kapusangan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa uso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at
ang dakilang kapamahalaan. So, alam naman po natin mga kaibigan na ito pong seven-head and ten-horns beast, no, that is the papacy po, no? Meron na po kaming video niyan at siguro naka Bisaya siguro yung aming ano diyan, aming salita, 'no? Kung pumunta lang po diyan sa YouTube channel namin na You Shall Know the Truth, hanapin mo lang po diyan yung You Shall Know the Truth and then, ah, Sulpot na Iglesia. Dun po mai-e-explain kung sino po 'tong seven heads and ten horns na ito, and that was the papacy, 'no? So, ibig sabihin po, si Satan po ay binigay po ang kanyang kapangyarihan at luklukan sa papacy. Yun po ang una-unang ahensyang ginagamit ni Satan para magawa niya kung ano niyang gustong gawin, 'no? To prove that mga kaibigan, kasi po nakalagay diyan yung dragon, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at ang kanyang kadakilang pamahalaan. So, ibinigay po ng dragon sa papacy. So, yung dragon po diyan mga kaibigan, mababasa po natin diyan sa pahayag 12:9, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, na ang dumadaya sa buong mundo. Yan po mga kaibigan. Kasi po hindi po niya magawa yung kanyang gusto, kasi po he was a spirit, hindi po siya makagalaw, hindi po siya makahawak ng kahit anong bagay. So, yung ginawa niya mga kaibigan, ipinasa niya yung kanyang kapangyarihan doon sa papacy. At meron pa pong mga kaibigan siyang isang ahensyang ginagamit para po ma-fulfill niya yung kanyang mga gustong gawin sa mundong ito. At ito po mga kaibigan, mababasa po sa pahayag 13:11, at nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa at may dalawang sungay na katulad ng isang kordero, at siya ay nagsasalitang gaya ng dragon. Yun. At ito naman po mga kaibigan, at pumunta ka rin po ulit, 'no, doon sa You Shall Know the Truth naming video, at yan, doon sa Facebook page o YouTube channel na You Shall Know the Truth, at hanapin mo lang po yung United States of America in Prophecy. Dito po may explain natin na ito pong hayop na ito na lumabas sa lupa was the United States of America. So, dalawa po yung agency na ginagamit niya, Vatican and the United States of America. So, sa dalawang itong nation na ito mga kaibigan, meron pong ibang mga taong nagdidikta kung ano po yung kanilang gagawin. At yan po ang mga secret society na tinatawag din ni David Icke na sila po ay mga Babylonian Brotherhood. Sila po ang gumagawa niyan, sila po ang gumagawa ng script kung ano ba dapat nilang gawin para po maipapasa yung gusto nilang ipapasa, 'no? So, meron po silang gustong gawin sa hinaharap mga kaibigan, kaya po nga ginawa po ni Satan yung Vatican as his agency, at saka yung United States of America na para po yun ang gumalaw. Kung ano yung gusto ng Vatican, Amerika po ang gagalaw. So, ano po ang gagawin nila sa bandang huli mga kaibigang Swinsin, 'no, Loyola? Ito pong sabi niya. Ito pong sabi dun sa Operation Project Bluebeam International Free Press in Canada, I mean, 'no. Ito pong sabi na, "The goals of the New Age movement under the United Nations operates right now are the implementation of the New World Messiah." Kasi po ito pong UN mga kaibigan, isa pong miyembro diyan was the United States of America, at ang overseer po ng United Nations was also the Vatican. So, kung ano po yung ginagawa ng United Nations, that was also approved by the Vatican, and the United States of America po ang gumagawa niyan. So, ibig sabihin, sa bandang huli mga kaibigan, meron po silang gagawing Messiah. At yan po mga kaibigan ang tinatawag nilang Project Bluebeam. So, sa kalangitan, saan ka mang lupalop ng mundo, kung ano man yung pananampalataya mo mga kaibigan, yun po ang makikita nyo sa kalangitan. At yan po ay pinapractice na po nila ngayon, at implementation na lang po ang kulang dyan mga kaibigan, and that was the Project Bluebeam. At ito po mga kaibigan, before pa to nila pinaplano, kami pong mga Seventh-day Adventists, meron po kasi kaming prophetic book. At napatunayan po namin na itong plano nila
ay nakasulat na po sa aming prophetic book na tinatawag naming The Great Controversy. At ito po mga nakasulat dyan mga kaibigan, no? As the crowning act in the great drama of deception, Satan himself will personate Christ. Yun. Yung Project Bluebeam na yun. No? So, pinaplano pa lang nila. So, ito pong The Great Controversy, ang original pong book nito ay isinulat po noong 1888 pa. No? So, inano lang po ito, inedit lang po ito noong 1911. So, noong 1988 pa po mga kaibigan, isinulat na po ito na Satan will personate Christ sa pamamagitan po ng Project Bluebeam nilang plano. At meron po siyang kaibigan na sasabihin, and that was the controversy sa hinaharap po. No? Ito pong sabi niya, the church has long professed to took the Savior advent as the consummations of her hopes. Now the great deceiver will make it appear that Christ has come. Yun. Papakita na po ni Satan through Project Bluebeam na si Kristo na po ay dadating. So, ano pong sabi dito? In different parts of the earth, yun po yung plano nila ng Project Bluebeam, kahit saan ka mang lupalop ng mundo, makikita mo talaga na parang si Kristo talaga ang dadating. Pero hindi po mga kaibigan, sabi po sa aming prophetic book na yan po ay si Satan. That was orchestrated by United Nations, Vatican, and the United States of America, at yun po ang tinatawag nating Project Bluebeam. Satan will manifest himself among men as a majestic being of dazzling brightness, assembling the description of the Son of God given by John in the Revelation. And yun po ang Revelation 1, chapter 1, verse 13 to 15. Ang description po nung nakita ni John doon sa island of Patmos ay yun din po yung gagawin ito ng Project Bluebeam ito. At yan po ay na-prophesize na 1888 pa po mga kaibigan. Ito po sabi na the glory that surrounds him is unsurpassed by anything that mortal eye have yet beheld. The shout of triumph rings out upon the air, Christ has come, Christ has come. So na-deceive talaga sila mga kaibigan of the Vatican and United States of America. At yung great deceiver na po yan mga kaibigan, ang behind po sa dalawang yun o sa tatlong yun was the Lucifer po. No? Ito po ang gagawin ni Lucifer para po malinlang yung mga tao sa buong mundo. Ito po ang sabi niya, the people prostrate themselves in adoration before him while he lift up his hands and pronounces a blessing upon them as Christ blessed his disciple when he was upon the earth. At ito po yung sasabihin ni Lucifer sa mga tao to deceive them. His voice is soft and subdued yet full of melody. In gentle, compassionate tones, he presents some of the same gracious heavenly truth which the Savior uttered. He heals the disease of the people, and then in his assumed the character of Christ, he claims to have changed the Sabbath to Sunday and command all to hallow the day which he has blessed. Yan po sabi ko kanina, that is the great drama po na kanyang ipopronounce to deceive the whole world na sasabihin niya, Sunday na ang tamang Sabbath. Kasi po yung Panginoon, meron po yung 10 Commandments na ibinigay, and that was the 4th commandment, yun po ang Sabbath day, which is the 7th day. So sabi niya, perito na lang daw ng Sunday. Ang Sunday po kasi was the first day. Yan po ang gagawin ni Satan sa huli, mga kaibigan. Kaibigang Swinsin, Layula, no? I-deceive niya po yung buong mundo. So, si Satan po mga kaibigan, ano pong mangyayari sa kanya? Talaga bang makikita sa natin physical? Of course, no? Ngayon, hindi natin siya makikita. Pero sa bandang huli ng kaibigan, Swinsin, no? Makikita po natin siya. Ito pong sabi dito. Sa Isaiah 14 verse 12, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga. Yung tala po sa umaga dito is Lucifer. No, sa English po, Lucifer po yan. Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Yun. Yung nangyayari ngayon mga kaibigan sa bansa is si Lucifer po ang may gawa niyan. May gira doon, gira dito, pandemic dito, pandemic doon. Siya po ang gumagawa noon through his agency, which the United States of America, Vatican,
at isa pong organisasyon na United Nations, at yung United Nations ay gumawa po ng World Health Organization to deceive many of their pandemic. Isa na po 'yan, yung COVID-19. Siya pong may gawa nun, si Lucifer, at sila lang po ang nag-e-execute nun. Kaya po, ito pong sabi dito sa verse 16, makikita po natin si Lucifer sa bandang huli po. Ito pong sabi niya, siyang nangakakikita sa iyo ay nagsisititig sa iyo. So, ibig sabihin na makikita na talaga nila si Lucifer on Judgment Day po. No? Judgment Day na lang po siya natin makikita. Bakit po siya natin makikita? Bakit po siya bibigyan ng Panginoon ng physical na pangangatawan kagaya natin? Ito po ang dahilan. Kanilang mamasdan ka at magsasabi, ito baga ang lalaki na nagpayanig ng lupa, na nagpauga ng mga kaharian. So, na-realize nila na si Lucifer, yun pala, yung taong yun na kanilang tinitignan, si Lucifer pala. No? Yung mga na-recall nila yung kanilang mga ginagawang mga kawalang-hiyaan, kaya ng gira dito, gira doon, pandemic doon, gutom dito, gutom doon, siya pala ang may pakana. So, na-realize nila na ito pala yung taong may pakana ng lahat ng ito. So, nakikita talaga nila si Lucifer, no? At ito, bakit po ginawa ng Panginoon yun na bigyan siya ng physical na katawan, kagaya natin? Kasi po ito pong mangyayari. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop, yung Batikan na yon, no? At bulaang propeta, which is the United States of America, no? At yung bulaang propeta ay mga false prophets na gumagawa ng mga kasinungalingan, no? Ng mga preaching, no, na ginagamit yung Bible sa kanilang kasinungalingang ginagawa. No, yun po yung mga false prophet. Doon po pupunta din sila sa impyerno at sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan kailanman. Yun po, kaya po pala bibigyan si Lucifer ng physical na pangangatawan kagaya natin kasi po susunugin na po siya ng Panginoon. Hindi po siya masusunog sa estado ng spiritual being. So kaya po bibigyan siya ng katawan para po masusunog po siya. Bakit po susunugin si Lucifer, no, at yung mga false prophet? Ito pong sabi natin mga kaibigan, no? Silang lahat na nakakakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan, mga titigilan dahil sa iyo. Ikaw ay maging kakilakilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Yun pala. Kaya bibigyan si Lucifer ng pangangatawang kagaya natin kasi po siya ay susunugin ng Panginoon at hindi na po siya mabubuhay kailanman. Ibig sabihin, wawakasan talaga ng Panginoon si Lucifer, no? Sa ngayon po, hindi po natin siya pwede pang makita, no? At hindi pa po siya mawakasan kasi po wala pa pong napupulfill ng mga prophecy. At yan po ang National Sunday Law na amin pong hinihintay. Pag yan na po ay na-implement na, so ibig sabihin malapit na pong Judgment Day, no? At ano po ang mangyayari doon sa mga false prophet na sinabi niya? No, kung dito nakita natin si Lucifer hindi na talaga mabubuhay pa. So, paano po yung mga ginamit ng mga agency kagaya ng Vatican, United States of America, UN, and WHO? Ito pong sabi dito sa Malakias 4, versikulo 1 at 3. Sapagkat narito ang araw na dumarating na nagninigas na parang horno, yun, impyerno po yan, at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawa ng masama ay magiging parang dayami. Yung dayami po, pagka ikaw po ay gumiling ng bigas, meron pong maliliit, yung parang lupa lang po, yun po yung dayami, no? Ibig sabihin parang abo. Oh, ito po sabi niya, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na hindi maiiwan sa kanila ang kahit ugat ni sangaman, no? So, mawawala talaga
yung mga taong nagpapagamit kay Satan, no? Ito po ang sabi pa sa verse 3, "At iyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng iyong mga paa sa kaarawan na aking gawin," sabi ng Panginoong mga hukbo. Yun, magiging abo talaga sila mga kaibigan. Yung impyerno po hindi po sinasabi na habang buhay ka dun na lumalangoy sa dagat-dagat ng apoy, hindi po, mali pong konsepto yun. Yung tao po talaga mga kaibigan, magiging abo po talaga 'pag sila po ay susunugin, 'no, at yan po ay judgment day na po yan, mga kaibigan. So, Swinshin, sana po ay maliwanagan ka sa sagot nating ito na si Lucifer po ay magkakaroon po ng pisikal na pangangatawan po sa judgment day pa po. Pero sa ngayon hindi pa po, at yung kanya pong ginagawa ngayon ay meron po siyang ahensya na ginawa 'no, upang mag-fulfill ng kaniyang gustong gawin sa mundong ito. Ulit po, salamat po sa inyong pagtatanong, at kung meron pa po kayong tanong, tanong lang po kayo dito sa You Shall Know the Truth, 'no. Kasi po yung History and Prophecy Ministry naming video, yun po ay exclusive lang po doon. Nagpe-present kami doon ng mga video. At kung gusto niyo pong magtanong, punta lang po kayo sa You Shall Know the Truth na Facebook page, at doon po magtanong kayo at atin pong sasagutin 'yan with presentation po, para po maliwanagan po kung ano talaga ang ibig po naming sabihin, 'no. Ulit po, ito po si Erwin Silva, and you shall know the truth.